Alam ni Lance ang tungkol sa Burial Moon Sword ni Talia. Ito ay isang espada na puno ng misteryo, maaaring may kaugnayan sa material ng meteorite sa labas ng araw na iyon, at ito ay dahil ito ay isang espada na puno ng misteryo kaya ang mga kaibigan ni Lance ay pinayagang magbago. Ang kanilang mga pangangatawan noon, kung hindi, karamihan sa kanila ay hindi makakarating sa Unity Realm, lalo pa sa Master Realm. Kaya naman, dahil sa kakaibang katangian ng espadang ito kung kaya't may hindi pangkaraniwang bagay na nangyari kay Talia. Nagtanong muli si Lance, bukod dito, wala ka ng iba. Maangin, hindi ko talaga maalala, sabi ni Temple yan. Sabi ko sa'yo, kung hindi mo mabigkas ang laman ng sulat na iyon, sa kabuuan nito, papatayin kita, sa tingin mo ba ako, si Lance, ay nagbibiro sa iyo? Winsina, ako. Subukan mo ulit akong tawaging Winsina, pipilipitin kita hanggang mamatay, sino ka ba? Si Temple yan ay labis na nanlumo at tumingin kay Lance. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at sinabing, Temple yan, bibigyan kita ng 10 hininga ng oras, kung hindi mo bigkasan ang nilalaman ng sulat, papatayin kita kaagad. Sinubukan ni Temple yan na alalahanin, sa ngayon ay talagang nagsisisi siya na hindi niya binasa ng maayos ang sulat noon, kahit na sinulyapan niya ito ng casual, wala na siyang maalala kahit ano pagkatapos ng mahabang panahon. 1, 2, 3. Pawis na pawis si Temple yan, habang nakapikit ang iniisip. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, doon. Ang templo yan ay abala sa pagsigaw, at sigurado, sa ilalim ng panggigipit sa buhay at kamatayan, ang potensyal ng isang tao ay lumalabas. Sabihin mo, ano pa? Natatandaan ko, ang sulat ni Talia ay may iba pang sinabi tungkol sa kung sino man, ang pinilit na ilayo siya, na parang sa isang napakalayo na lugar, at sinabi niya na kung talagang may kapalaran sa hinaharap, maaari tayong maging makakapagkitang muli. Ngunit kung sino man ang sarkastikong kutsain siya sa pagiging walang muwang at sabihing imposibleng magkita kayong muli, dahil sa iyo ay wala lang iyon kakayahan o kung ano paman. Meet her one day. Talia also seems to say something like, if it's not meant to be, lost consider her dead, because the possibility of meeting again is really very slim, para hindi mo na siya hintayin at pakasalan. Another woman soon. Gayunpaman, sinabihan ka rin niya na huwag kang susuko, sinabi niya na bagamat napakaliit ng posibilidad na magkita muli, pero habang buhay kanyang hihintayin, tama, habang buhay. Buhay? Hindi ako sigurado sa anumang bagay, ngunit ang mga salitang pere sa natitirang bahagi ng iyong buhay, sigurado ako na ito ay nasa sulat. Hintayin mo ako sa buong buhay ko. Oo, yun ang nasa dulo ng sulat niya. So ibig sabihin ng mga words before that hindi ka na sure doon sa letter. I really can't sure. I remembered it based on my first instincts. I can't guarantee that this is what it's about, but I guess it means something like that, kahit hindi ko naman kaya. Guarantee it. The line at the end that she'll wait for you forever, so you'll never give up, that I can be sure is true. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Ang anak na ito, si Temple yan, kung hindi niya sinunog ang sulat, alam na sana ni Lance kung ano ang sinabi ni Talia sa kanya, at pagkatapos ay kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi niya totoo o hindi. Wind lightning, kailangan mong maniwala sa akin, halos iyon ang tungkol sa sulat ni Talia, pagsusumamo ni Temple yan. Bang! Sinipa ni Lance ang Temple yan at galit na sinabi, ikaw siya. Hindi mo ako maloloko sa ilang salita lang. Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka sa akin? Sumigaw si Temple yan, sa iyong katalinuhan, sa tingin mo ba kaya kitang lokohin? Ngumuso si Lance, huwag mo akong sundan dito. Wind lightning? Nagmumura si Shigang? Iyon lang talaga ang maiisip ko, walang silbi na patayin mo ako, bagaman ang ilan sa mga nilalaman ay hindi ko lubos na matiyak, ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na ang pangkalahatang kahulugan ng liham na iyon. Ay ganito, nagmamadali lang akong sumusulyap dito, general idea lang ang masasabi ko base sa una kong nararamdaman, please, let Shigang go.
Wala akong master teacher na katulad mo, kaya kung magdidikit ka ulit ng ginto sa mukha mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Fine, fine, wala akong sasabihin. Nakita ni Lance na si Temple Yan ay hindi mukhang sinungaling, at naisip niya sa kanyang sarili na kalimutan ito at iligtas siya sa gulo, gayunpaman, tapos na ang pambubugbog at tapos na ang panunumbat. Temple Yan, kung malalaman ko na banibitag mo ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Hinding-hindi, kaya kung sumumpa. Labas. Oo, Master Shigang, lumabas ka kaagad. Inilabas ni Temple Yan ang kanyang mga paa at tumakbo. Nima, nangangahas pa ring banggitin si Shigang sa harap ko. Tumingin si Lance sa likod ng pagtakas ni Temple Yan at galit na sumumpa, takot na takot si Temple Yan kaya hindi na siya umihi, ngunit tumakas na siya sa malayo at si Lance. Hindi siya naabutan. At sa oras na ito, sa Divine Dragon Sect Council Hall. Puff! Tinusok ni Sina ang mga mata ni Zuyong gamit ang isang espada, pagkatapos ay lumabas ang espada sa likod ng kanyang ulo, kaya't si Zuyong ay namatay na hindi maaaring mamatay. Marami sa mga tiyuhin at guro sa pangunahing bulwagan ang takot na tumingin kay Sina, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Noong unang panahon, si Sina ay asawa ng kanilang nakatatandang kapatid na si Denver, ang babaeng ay namumuhay ng tahimik sa likod ni Denver, bukod sa kanyang kagandahan at kasanayang medikal, hindi rin siya pinansin ng lahat noon, ngunit ngayon, natalo at napatay niya ang master ng punong guro, si Zuyong. Napatingin ang lahat kay Sina at biglang nakaramdam ng malakas na hangin, at sa parehong oras, naramdaman na si Sina ay napakaganda at kaakit-akit sa sandaling ito, at na si Denver ay talagang pinalad sa pagpakasal sa kanya noon, at sa totoo lang ay medyo nagseselos kay Denver, kahit na si Denver ay patay na. Phew! Tumingin si Sina sa bangkay ni Zuyong at sinabi sa loob, "Asawa, pumunta ka, kami ni Winder, pinatay na namin sina Dax at Zuyong para sa iyo, naniniwala ako na kami ni Winder, sa ang hinaharap, ay mahahanap ang malakas na lalaking bumihag sa iyo at maghayganti para sa iyo." Matapos patayin si Zuyong, si Sina ay mas naninirahan sa loob. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagindong ang nagmula sa pintuan, there. Hindi napansin ng lahat ng may nakatayo sa pintuan, at nang siya ay sumigaw ng matapang, lahat ay nagulat at napatingin sa takot. Nakita nila na ito ay isang napakatanda at maputlang matandang lalaki, at ito ay isang babae. Agad ding tumingin si Sina sa pintuan, kinilabutan ang kanyang puso dahil hindi rin niya ito napansin, at ang katotohanang kakasigaw niya lang ng matapang, ay halos tumibok ang kanyang puso, na nangangahulugan na ang taong ito ay wala sa lahat sa isang antas na mas malakas kaysa sa kanya. Oo nga, nang makita ang maputlang babaeng ito sa pasukan, lahat ay yumuko, tingnan ang Ancestral Master Wilma. Ang lahat ay walang katulad na nasa sabik na makita ang Ancestor Master na lumitaw, sa katunayan, lahat ng tao sa main hall ay hindi nakakita ng Ancestor Master sa Grandmaster Realm sa loob ng 20 taon, at kahit na, hindi nila alam kung ang dalawang ancestors ng ang Divine Dragon Sect ay namatay na. At ngayon, isa sa mga ninuno ang biglang lumitaw, lahat ay walang katulad na nasa sabik. 1222. Maging si Sina ay walang kamalay-malay na lumuhod, tila, hindi siya makatayo ng tuwid sa harap ng isang makapangyarihang tao sa ganitong antas. Gumalaw ang katawan ng babaeng maputla na iyon na parang isang string ng mga anino, at sa isang kisap mata, siya ay pumunta mula sa pintuan, patungo sa harapan ng palasyo, tinitingnan ang lahat ng nasa palasyo. "Ancestor, buhay ka pa? Great." Sabi ng isang apo ng isang guro, syempre, mula sa pananaw ni Lance ay si Uncle, ang henerasyon ni Lance, ang ika-4 na henerasyon ng apprentice ng Ancestral Master. Ngunit walang sinabi ang maputlang babae, nakatingin kay Zuyong na patay na sa lupa, dahan-dahan siyang nagsalita, "Noong bata pa si Zuyong, ipinakilala ko siya ng kanyang manugang, ngunit ngayon sa isang iglap, nauna na siya sa akin, phew." Huminga ng malalim ang maputlang babae bago itinoon ang tingin kay Sina. Hindi komportable si Sina at may masamang pakiramdam sa loob. Tumingin ang maputlang matandang babae kay Sina at sinabing, "Sino ka?" Normal para sa matandang babae na hindi makilala si Sina ay dating asawa lamang ni Denver, at hindi itinapon ang sarili, at 2 henerasyon ang pagitan.
Nanginginig na sinabi ni Sina, bumalik kay Master Wilma, asawa ako ni Preston Master Sitang Disciple Denver. Pamangkin Preston. Eksakto. Si Sina ay abala sa pagtango, si Preston ay ang Panginoon ni Denver, lamang, matagal ng patay, kung hindi, si Denver ay hindi hihigit sa isang kamay na nananakot si Dax, si Preston sa mga mata ng maputlang babaeng ito, ay isa lamang pamangkin. Ang aking pamangkin na si Zuyong, pinatay mo ba siya? Biglang tanong ng maputlang babae. Nagulat at natakot si Sina, ako. Sabihin mo. Inipon ni Sina ang kanyang lakas ng loob at sinabing, pinatay ko siya, nakipagsabuatan si Zuyong sa kanyang disipulong si Dax, pinatay ang aking asawang si Denver, at ikinulong din ako sa Heavenly Prison ng 1 taon, at sa wakas ay pinatay pa niya ako para patahimikin siya. Bang! Hindi pa tapos magsalita si Sina nang biglang humampas ang malakas na hangin ng palad, at biglang lumipad ang buong katawan niya at tumama sa isa sa mga haligi ng main hall, na agad na nabali sa baywang, at maging ang bubong ay nanginag. Parang babagsak na. Poof! Pagkalapag ni Sina sa lupa, nasugatan na siya ng husto, at isang subo ng dugo ang bumulwak ng husto. Itong Zhangxi Grand Perfection, ang kanyang lakas ay talagang hindi maarok. Hindi na ito dapat lakas, ngunit ang kaharian ay hindi maarok, dahil hindi siya gumamit ng espada, sa katunayan hindi niya kailangang gumamit ng sandata. Lahat, siya ay ganap na dinudurog laban sa mas mababang antas ng Zhangxi Perfection. Ang ibang mga tiyuhin at guro sa palasyo ay nakaramdam ng panginginig nang makita nila ang galit ng Ancestor Master. Lumapit ang maputlang babae kay Sina at sinabing, wala akong pakialam sa anumang dahilan, sa Divine Dragon Sect, kung nakagawa ka ng pagkakasala sa ibaba at pumatay ng kapwa disipulo, lilinisin ko ang bahay. Si Sina ay dumura ng dugo sa kanyang bibig at malamig na bumaantong hininga, pinapayagan lamang siyang manakit ng iba, hindi ako pinapayagang patayin siya, ang Divine Dragon Sect Ancestral Master, talagang sapat na makatwiran. Ngumuso ang babaeng mapatla, reasonable. Saan sa mundo may katwiran, ang katwiran ay gawa ng malakas, at kung sa tingin ko ay may dahilan, pinatay mo ang iyong mga nakatatanda, bagaman ipinapakita nito na ang iyong talento ay okay pa rin. Ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundo, dahil ang mga taong katulad mo ay papatayin ng mas maraming tao balang araw. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng maputlang matandang babae ang kanyang palad, sa sandaling sinampal niya ito, natakot si Sina na siya ay madudurog. Matandang mangkukulam, itigil mo na. Sa sandaling ito, ang boses ni Lance ay nagmula sa pasukan ng main hall. Si Lance ay nagmamadaling bumalik at hindi. Kung iisipin na may ganoong malaking kaganapan, ang Grandmaster Ancestor ng Divine Dragon Sect ay naalarma. Si Auntie Sina ay hindi isang kalaban, at ang pabango na nagmumula sa ancestor na ito ay sobrang nakakatakot na kahit na hindi isipin ang tungkol dito, si Lance ay hindi katugma para sa Great Perfection, ito ang pagkakaiba sa realm, hindi martial skills. Gayunpaman, sa sandaling ito, kapag ang ancestor ay isang bagay ng buhay at kamatayan, si Lance ay hindi magdadalawang isip kahit na siya ay nakakaramdam ng panganib. Gaya ng inaasahan, ang tawag ni Lance sa matandang mangkukulam ay nagpaalerto sa maputlang babae na papatayin sana ni Sina. Ang maputlang babae ay tumingin kay Lance, ang kanyang mga kilay ay kalahating kumunot, at sinabing, sino ka na naman? Isang lalaki sa henerasyon ng mga tiyuhin ng Divine Dragon School ang abala sa pagsasabing, Ancestor, siya ay disipulo ni Denver, na tinatawag na Wind Lightning. Wind, siya pala ay isang apprentice sa ika-4 na henerasyon, kaya matigas ang ulo. Tumingin ang maputlang babae, isang bakas ng paniniil ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata, tiyak na hindi siya isang mabuting tao noong bata pa siya. Ngumuso si Lance, sino ka ba apprentice apo? Hindi na ako kabilang sa Divine Dragon Sect, tandaan mo, ako ang unang pinuno ng Endless Gate, Wind Lightning. Endless Gate? Nagtayo talaga ng sarili nitong gate ng bundok, hindi masama, karapat-dapat sa isang batang lalaki na nang ahas na tawagin akong matandang mangkukulam. Matandang mangkukulam, lumapit ka sa akin kung anong meron ka, pinatay ko si Dax. Sa tingin mo, hindi ka makakatakas. Tumingin ang matandang babae kay Lance at walang pakialam na sinabi.
Ang isip ni Lance ay tumatakbo sa sandaling ito. Sa paghusga ni Lance mula sa lawak kung saan nasaktan ang asawa ng kanyang guro, tiyak na hindi rin niya mapipigilan ang galaw na iyon. Ancestor perfection, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng ancestor perfection, kapag nagsasanay sa antas ng isang ninuno, walang posibilidad na mag-overstepping, dahil sa pagitan ng parehong kaharian, sa pagitan ng iba't ibang tao, may mga pagkakataon na ang lakas ay ibang-iba na. Ngumuso si Lance, hindi ako naniniwala na masasaktan mo ako, maaari mong subukan kung hindi ka maniniwala sa akin. Sinadya siya ni Lance na inis upang makakilos siya laban kay Lance, ngunit upang siya ay hindi siya gagawa ng nakamamatay na hakbang kapag ginawa niya ito, maaaring samantalahin ni Lance ang pagkakataon na iligtas ang asawa ng kanyang guro. Talaga. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Sabay hampas ng maputlang babae sa kanyang palad, at ang hangin ay humampas patungo kay Lance sa malalakas na alon. Nakahanda na si Lance at sumugod sa asawa ng guro gamit ang isang arrow step. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mapanghamak na tinig ng matandang babae ay maririnig sa kanyang mga tainga, sinusubukang iligtas ang isang tao mula sa aking mga kamay, katawa-tawa. Bang! Nagawa rin ni Lance na lumipad palabas ng pangunahing bulwagan sa isang sipol ng kanyang katawan. Sa loob-loob, sinabi ni Lance, hindi maganda, ang Zhangxi Grand Perfection na ito ay masyadong malakas, kaya niya akong durugan sa kanyang kaharian lamang. Ano ang dapat kong gawin, kung paano ililigtas si Sina? Si Sina ba ay talagang nakatakdang sumama kay Master? Hindi ko hahayaang mamatay din si Shinya. Nag-hysterical si Lance, sa himpapawid, biglang bumaligtad si Lance para pakalmayan ang sarili, ginamit agad ni Lance ang Lifeblood Hidden, ito ang unang beses na gumamit siya ng Lifeblood Hidden. Dahil higit sa isang dekada na ang nakalipas, syempre, sa Memory Stone ay hindi binibilang. Matapos gamitin ang Lifeblood Hidden, tumaas ang lakas ni Lance. Nagmamadaling pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, napakunot ang mga kilay ng maputlang babae dahil hindi niya inaasahan na maaalis ni Lance ang kanyang sampal ng ganoon kabilis at sumugod na papasok, na tila nadagdagan pa ng husto ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, si Lance, sa kabila ng paggamit ng Lifeblood Invisibility, ay mas malakas pa rin kaysa dati, at hindi man lang banta, dahil ang pagiging perpekto at mahusay na pagiging perpekto, ang larangan ng pagkakaiba ay hindi kaunti. 12:23 M. Ngumisi ang matandang babae, na tila napaka nakakatawa sa mantis ni Lance. Sa sandaling ito, ang palasyo ay biglang pumutok ng ilang beses, na parang mga bomba ng usok, at ang buong palasyo, sa isang kisap mata, ay napuno ng usok. Sa sandaling ito, sa isang bintana sa pangunahing bulwagan, si Malong ay may hawak na isang dakot ng mga smoke pellets sa kanyang kamay, na patuloy na itinatapon sa loob. Magandang pagkakataon. Sa napakagandang pagkakataon, binuhat ni Lance ang asawa ng kanyang guro at bumagsak sa bubong ng kisame, ang dahilan kung bakit hindi tumakas si Lance sa pasukan ng pangunahing bulwagan ay dahil nahulaan niya na ang matandang mangkukulam ay tiyak na ang unang magbabantay sa pasukan ng pangunahing bulwagan, kaya pinili ni Lance na direktang bumangga sa bubong, bilang karagdagan, dahil nagpakita si Malong upang tumulong, nangangahulugan ito na ang Fire Demon Beast at Black Liao, ay dapat na nasa langit. Gaya ng inaasahan, binantayan ng matandang bruhang iyon ang pasukan sa main hall sa unang pagkakataon, pinipigilan si Lance na makatakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi dadaan sa gate si Lance at bumagsak lang sa bubong at nagmamadaling lumabas. Bumantong hininga ang matandang bruha, good boy, hindi ka man lang lumalabas sa ordinaryong paraan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka pa rin makakatakas sa akin. Pagkasabi niya noon, sumugod ang matandang bruha patungo sa bubong. Gayunpaman, nakita na ngayon si Lance na nakaupo sa likuran ng isang hindi kilalang nilalang, ito ay si Little Fire, na naghihintay na sa itaas ng bubong upang hulihin si Lance. Alam na ni Lance at ng mga kapatid ng kanyang asawa ang nangyari sa palasyo, at dumating upang subukang iligtas sila. Naghintay ng malayo sa langit, baka makuha ng matandang hag na iyon ang mga mahal sa buhay ni Lance at pagbabantaan sila.
Nakaupo sa likod ni Little Fire kasama ang asawa ng kanyang guro sa kanyang mga bisig, ang puso ni Lance ay higit na napayapa, ngunit ang malamig na pawis ay tumutulo pa rin sa kanyang noo habang si Lance ay umungol, matandang bruha, sayang hindi ako ganoon kadaling patayin. Ganun ba? Bumantong hininga ang matandang bruha nang hindi gumagalaw, naglabas din siya ng isang lumilipad na parang punyal na bagay sa kanyang kamay, marahil ay naisip niyang mabaril niya si Lance sa isang iglap. Stop! Sa sandaling iyon, isa pang boses ang nagmula sa bubong sa hindi kalayuan. Tumingin ang matandang bruha sa lalaki at sinabing, "Kuya, labas ka na ng gate." "Wilma, anong nangyayari?" Ang matandang iyon na tinawag ng matandang hag na senior brother ay isa ring malakas na ancestor grand perfection, at tila mas malakas pa siya kaysa sa matandang hag na ito. Siya ang Divine Dragon Sect, ang isa pang Zhangxi grand perfection ngayon. Hindi inaasahan ni Lance na ang dalawang Ancestral Master Perfection Strongmen ng Divine Dragon Skull ay nasa labas, si Lance ay hindi lubos na naniniwala na ito ay dahil siya ang nag-trigger nito, sila ay nakalabas na ng gate, ito ay dapat sa iba pang mga kadahilanan, nagkataon lang na dumating si Lance upang patayin sina Dax at Zuyong sa oras na ito. Senior brother, I'm clearing the portal. Ang unfilial apprentice na apo na ito ay pumatay sa mga matatanda ng kanyang amo at walang pagsisisi. Tumingin ang matandang iyon kay Lance at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" "Wind Lightning, pasensya na, pero natiwalag na ako sa sekta, at ngayon lang ako bumabalik para maghiganti." "Wind Lightning, ilang taon ka na ngayong taon?" 50, ano? 50 taong gulang pa lamang, tumuntong sa Ancestor Perfection sa murang edad, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, ito ay hindi kapanipaniwala. "Hey, mababa lang ang insight mo, Ancestor Master, tatawagan kitang Ancestor Master sa huling pagkakataon, ngayon ay naipaghiganti ko na ang pagkamatay ng aking amo, hindi ko naguguluhin ang iyong Divine Dragon Sect, kung bakit ako pumatay. Dax, maaari kang magpatuloy at mag-imbestiga. Kung gusto mo akong puntahan at patayin, ako, ang Wind Lightning, ay sasamahan ka anumang oras, Palm." Agad na pinasugod ni Lance ang Little Fire sa malayong bahagi ng langit. Gusto siyang habulin ng matandang bruhang iyon, abala ang matanda sa pagsasabing, "Ate Wilma, huwag mo siyang habulin. Senior brother, napakaliit ng apprentice na apo na ito sa Divine Dragon Sect, hahayaan mo na lang ba siya?" "Sister, kahit ano pa man, hindi magkakamali ang Divine Dragon Sect sa sinuman, ipaimbestigahan muna kung bakit siya pinaalis sa division at kung bakit niya pinatay ang division head, at pagkatapos magpasya ka, at kung totoo na mas masahol pa siya ng 10 beses, hindi pa huli ang lahat para pumatay sa hinaharap." Ungol ng matandang babae at hindi na nagsalita pa. Si Lance ay lumipad na sa malayo. "Madam, okay ka lang ba?" "Winder, ayos lang ako. Ang ninuno ng Divine Dragon Sect ay masyadong malakas, naisip ko na ako ay isang kompletong ancestor at nakaranas na sa Memory Stone, dapat ay magkaroon ako ng kaunting pagtutol, ngunit sa nangyari, wala man lang lumaban." Palpitations na sabi ng asawa ng guro. Sinabi ni Lance, asawa ng guro, "Huwag mong sabihin sa iyo, wala akong anumang pagtutol pagkatapos kong ihagis ang lifeblood hidden, masasabi ko lang na ang Ancestor Perfection, gaano man kalakas, ay hindi makakapantay sa dakila." Perpekto. Well, buti na lang at tumulong sina Malong at Little Fire, kung hindi, lahat tayo ay napatay ng Wilma na iyon. "Oo, kailangan kong pumasok sa Zhangxi Grand Perfection sa lalong madaling panahon at tumayo sa tuktok ng kontinenteng ito, para maipasa ang ating Endless Gate." Tumanggo lamang ang asawa ng guro, ngunit napakahirap na muling humakbang sa Ancestor Great Perfection, at tinatayang aabot ito ng mga dekada, kung hindi na. Ang katawan ni Lance ay hindi nakakaramdam ng anumang discomfort sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nabigla, "Naglagay ako ng lifeblood hiding, ngunit ayos lang ako, maaaring pagkatapos na baguhin ang mga meridian ng Little Black, maaari ko talagang i-cast ang lifeblood hiding ng malaya." Naghihintay si Black Liao sa malayong kalangitan. "Sina, Kuya Wind? Okay lang ba kayo?" Ang mga kapatid ni Lance ay abala sa pagtatanong nang makita nilang karga-karga ni Little Fire si Lance at ang kanyang asawa. "Ayos lang ako.
Tanong ni Lance, nasaan si Mulungyong? Narito ako. Si Malong Yiyaw ay nakahiga sa kanyang mga kuko sa ilalim ng itim na liyaw. Sinabi ni Lance, Uncle Friyaw, salamat sa tulong mo ngayon, kung hindi, natatakot ako na ako at ang aking asawa ay hindi makatakas mula sa kuko ng matandang bruhang iyon, Ancestor Grand Perfection, ito ay masyadong malakas, hindi namin wala akong anumang pagtutol. Ngumiti si Malong, ayos lang, dapat ginawa ko ang lahat ng ito, ang Ancestor Grand Perfection ay napakalakas na, para maging karibal sa Ancestor Grand Perfection, kailangan mong maabot ang Ancestor Grand Perfection. Well, let's go now then. Nakaganti na rin tayo, parehong patay sina Dax at Zoyong. Tinanong ni Little Sister, asawa, susundan ba kayo ng dalawang ninuno ng Divine Dragon School? Umiling si Lance, ewan ko sa lalaking iyon, tinawag ng matandang bruhang iyon si Wilma, ngunit hindi ako sigurado na hindi, ang matandang bruhang ito, napaka-unreasonable niya, gayunpaman, bumalik tayo sa Endless Gate muna, pag-uusapan natin ito mamaya. Kailangan nating magkaroon ng isang tao ngayon, magmadali at dumaan sa Ancestor Great Perfection, tayo, Endless Gate, ay magkakaroon ng foothold sa mga ilog at lawa. Pumunta ka. Ang grupo ng mga tao ni Lance, na dala ni Black Liao at Little Fire, ay lumipad patungo sa karagatan ng kontinente. Sadyang si Lance ay may hindi maipaliwanag na kalungkutan sa loob, natural na ito ay tungkol kay Thalia, kung ang temple yan ay hindi nagsisinungaling, kung gayon ang sulat ni Thalia ay nagsabi na siya ay napilitang pumunta sa isang malayong lugar, kung saan ang lugar na iyon. At mukhang halos imposible na siyang makilala muli ni Lance, bagaman sinabi ni Thalia na hihintayin niya si Lance sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, sinabi rin niya na sasabihin niya kay Lance na huwag siyang hintayin at na magpakasal sa ibang babae sa lalong madaling panahon. Hindi talaga maisip ni Lance kung ano ang nangyari kay Thalia. Nakaupo sa likod ni Little Fire kasama si Lance, umaasang nagtanong si Malong Chenyuan, maangin, may sinabi ba si Temple yan? Anong nangyari sa anak ko? Sinabi ni Lance ang mga mahigpit na salita ng templo kay Malong. Nako, saan siya nagpunta? Uncle Easy? Huwag kang mag-alala, dahil naniniwala si Thalia na mahahanap ko siya balang araw, kaya hindi ko siya pababayaan, hinding-hindi ako susuko sa martial arts training ko, balang araw, makikilala ko siya, for sure. Sabi din niya hihintayin niya ako habang buhay. 12:24 Si Lance at ang iba pa ay lumipad palabas ng kontinente patungo sa isang grupo ng mga isla ilang daang kilometro ang layo mula sa kontinente. Ang grupong ito ng mga isla ay ang address ng Endless Gate na natagpuan na ni Lance noon. Isang tanda ng Endless Gate na itinayo dito mahigit isang dekada na ang nakalipas ay nandoon pa rin sa kasalukuyan. Tiningnan ni Mo ang grupong ito ng mga isla at sinabing, medyo maganda ang tanawin dito, pero sayang naman na nasa dagat ito, kaya halos hindi maginhawang lumipat, Wendy, kung gusto mong umunlad ang Endless Gate sa katagalan, kailangan mong bumalik sa lupa, Sinabi ni Lance, bakit kailangang nasa lupa, maaari ka ring magsimula ng isang sekta dito. Ngumiti si Malong, tiyak na posible na magbukas ng isang sekta, ngunit kung gusto mo ng 100 henerasyon ng mana, ang pinakamalaking problema ay talento, kailangan mong patuloy na magkaroon ng mas batang henyo ng mga disipulo na sumali, upang ang isang sekta ay permanenteng mamana. Ngayon ang islang ito, maganda ang tanawin, ngunit nasaan ang mga tao? Hindi ka maaaring mag-recruit ng mga halimaw sa dagat mula sa dagat bilang mga alagad ng Endless Gate kapag walang populasyon ng tao. Siyempre ang mga disipulo ay pumunta sa kontinente upang mag-recruit, at kapag nakilala nila ang mga may malakas na talento, ibinabalik nila ito. Malong nagtanong muli, kung gayon, ano ang kakainin natin dito? 1 o 2 taon ay maayos, ngunit paano ang pangmatagalan? Walang lupain dito, at kumakain tayo ng pagkaing dagat araw-araw. Kahit na kumain ka ng pagkaing dagat, kailangan mong magkaroon ng mangingisda na pumunta sa dagat para mangisda. Sino ang hinahayaan mo bilang mangingisda? Hinahayaan mo ba iyong mga estudyanteng na-recruit mula sa mainland, habang nagsasanay ng martial arts, ngunit kailangan ding labanan ang mga isda para mabuhay? Di bumalik na lang sa mainland para mag-recruit ng mga disipulo, hindi iyon sapat. Sa tingin mo ilan ang mga disipulo ang maaari nating ibalik mula sa mainland kasama lamang ang 20?
Total, itong 200 disipulo, kung lahat sila ay mga henyo, ayos lang, ngunit kung lahat sila ay bobo, ang pinakamalakas sa hinaharap ay makakarating lamang sa Unity Realm. Ano ang silbi ng anggayong sekta? Ito ay nabuo lamang sa ikalawang henerasyon at pagkatapos ay wala na. Totoo na hindi ko pinag-isipang mabuti ang mga kalaliman na ito. Malungkot na sabi ni Lance, noong una ay pinaplano ni Lance na dalhin ang mga tao mula sa ibang mundo, at pagkatapos ay gawin itong grupo ng mga isla, sa isang napakamarangya at mayaman. Modernong lungsod, kumpara sa mainland, ang lugar na ito ay langit sa lupa, upang maakit ang mga tao mula sa mainland. Gayunpaman, ang ideyang ito ay nabasag, para sa wala pang mga dahilan upang sabihin. Kung isasaalang-alang mo ang lahat ng mga taong ibinaba sa bundok bilang pamamahala at ang mga nananatili sa sekta bilang housekeeping, ang bilang ng mga disipulo, iyan ay daan-daang libong tao. Tanging sa napakalaking base, posible para maabot ng 12-dosenang mga disipulong ito sa itaas ng kaharian ng ninuno sa hinaharap, at ang 12-dosenang mga disipulong ito ang siyang sumusuporta sa pamana ng sekta mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At kung gusto mong kumalap ng ilang daang disipulo sa pamamagitan lamang ng paglalakbay sa kontinente, ang posibilidad na makagawa ng 12-dosenang mga disipulo sa hinaharap na higit sa Zhangxi at kayang suportahan ang sekta ay halos wala. Napabayan mo? Anong problema? Tanong ni Lance. Ngumiti si Malong, saang bahagi ng kontinente mo balak mag-recruit ng mga disipulo? Kung saan may mga henyo, ay recruit mo lang sila. Nagtanong si Malong, ilang mga henyo sa tingin mo ang mayroon sa isang kontinente na may ganoong kalaking populasyon? Ito, syempre, ay napakabihirang. Tama, bawat henyo ang pinakamahalagang dapat linangin ng bawat sekta. Sa tingin mo, anong sekta ang hahayaan kang mag-recruit ng mga henyo sa kanilang teritoryo? Ito. Napakamot ng ulo si Lance. Oo, tama, walang gaanong henyo, at isipin na hindi henyo si Lance noon. Ito ay isa pa ring napakasensado na numero 1 sa mundo. Kahit na hindi siya makapag-recruit ng isang henyo ng antas ni Lance, ngunit ang isang henyo ng isang mas mababang antas ay isang kayamanan para sa bawat sekta. Uncle Free, imposibleng lahat ng henyo ay nadiskubre ng mga continental sects, laging may hindi pa nadidiscover ng iba't ibang sekta, di ba? Oo, sa sobrang laki ng populasyon, totoo na imposibleng matuklasan ang bawat henyo, ngunit isipin mo, bawat sekta sa kontinente ang namamahala ng kani-kanilang teritoryo. Nagtatag sila ng mga tanggapan ng gobyerno, pribadong paaralan, at iba't ibang institusyon sa mga bayan ng kani-kanilang teritoryo. Kung kahit sila ay hindi pa nakatuklas ng mga henyo, ano ang iisipin mo na magagawa mong matuklasan ang mga ito? Kahit na ikaw ay mapalad at lumibot sa kontinente at makahanap ng ilang nakalibing na mga henyo, ngunit iilan lang, kakaunti ba ang makakapagtatag ng isang sekta? Ito ay 1,000 henerasyon, kung ang mga susunod na anak at apo ay makakahawak dito. Uncle Free? Stop talking and leave me alone. Nanlumo si Lance nang hampasin siya ni Malong Yao. Sa katunayan, paanong maitatag ang isang sekta ng napakadali? Medyo hindi makatotohanan para kay Lance na isipin na ang isang sekta ay maaaring itayo sa pamamagitan ng pagmamarka ng isang piraso ng lupa sa isang isla. Naaaliw si Malong Yao. Ayos lang, huwag kang ma-depress. At least may puso ka para dito. Dati ako ang pinuno ng Devil Sect sa anumang paraan. Sa bagay na ito, lagi akong may mas maraming karanasan kaysa sa iyo. Lahat ay maaaring gawin ng dahan-dahan. Uncle Easy, kung gayon, ayon sa iyo, ang ating Endless Gate, kailangan nating magpalit ng lupain. Tama, ang unang elemento ng lokasyon ng sekta ay hindi kung gaano ito kaganda, ngunit kung gaano ito katao. Ang islang ito, ganap na lumilihis sa mga kinakailangan sa pagpili ng site ng sekta, na walang populasyon, ang ganitong uri ng lugar, kahit na ito ay maganda, ay walang kabuluhan. Sinabi rin sa akin ito ng asawa ng aking guro noong una, ngunit ang anumang lupain sa kontinente ay isa ng obra maestra, walang lugar para sa atin na magtayo ng isang sekta, bukod pa, ayon sa ibig mong sabihin, kahit na ang kontinente ay nagbigay sa atin ng isang bundok upang magtayo ng isang sekta, hindi ito gagana kung walang malawak na teritoryo at mayamang populasyon. Oo, hindi ito gagana,
Kaya kung gusto mo talagang itayo ang plaka ng Endless Gate, ang tanging paraan ay bumalik sa kontinente at magplano tayo mula sa mahabang panahon. Og. Huminga ng malalim si Lance, tila ang lahat ay hindi kasing dali ng tila, dumating lang sa islang ito, at pagkatapos ay kailangan pang bumalik sa mainland. Uncle Easy, wala na tayong tatayuan sa kontinente paano natin pag-uusapan ang pagbabalik, bakit hindi muna tayo magstay dito at mag-isip bago tayo bumalik? Sige. Inutusan ni Lance ang karamihan na magtayo ng mga bahay na gawa sa kahoy, manirahan ng mag-isa, at tumulong na tapusin ang una pagkatapos. Kaya lang, ang grupo ng mga tao ni Lance, lahat ay nagsimulang magputol ng mga puno at magtayo ng mga kahoy na bahay. Ngunit dinala ni Lance si Black Liao sa ibabaw ng dagat. Blackie, tulungan mo akong makakuha ng balyena dito, lahat ay makakapag-ihaw lang ng isda para makakain sa gabi. Lance mabuti. Ang itim na liyaw ay sumabog sa sahig ng dagat, at hindi nagtagal, si Little Blackie ay nakabalot sa isang malaking balyena na nahihirapan pa rin. Ibinalik ni Lance at Little Black ang balyena sa lugar, iniwan ang balyena sa lupa. Bumantong hininga si Lance, mukhang tama si Malong, sa islang ito, wala ka man lang makakain, at nagsasanay ka pa rin ng martial arts, hindi tulad ng mainland na wala ng mga sekta, sino ang pupunta dito? Mahirap at liblib na lugar para magsanay ng martial arts. Ngunit hindi kumbinsido si Lance sa loob, kailangan niyang itayo ang Endless Gate. 12:25. Ito ay tumagal ng kalahating araw, lahat ay nagtayo ng isang bahay na gawa sa kahoy, marumi, nakakasilong sa hangin at ulan, ngunit hindi gaanong grado, dahil wala kahit isang pangunahing kama, kumot kahit ano. Nakita ito ni Lance, paano ito gagana, at sinabing, pupunta kami ni Little Fire at ni Blackie sa mainland, kumuha ng ilang mga kumot at kobrekama, pati na rin ang ilang mga kagamitan sa pagluluto, at maaari kayong gumawa ng ilang mga mesa at upuan at kama at iba pang gamit. Pagkasabi noon, inalagaan ni Lance ang Little Black at Little Fire at nagtungo sa mainland. Kahit na ang isla ay halos 300 kilometro ang layo mula sa mainland, ngunit sa bilis ng Little Black at Little Fire, aabutin lamang ng 15 o 16 na minuto bago makarating, pagkatapos ng lahat, ang bilis ng Little Black at Little Fire ay maihahambing sa isang lumilipad na makina. Bago sila na-upgrade. Nang makarating sila sa isang lungsod sa mainland, nagsimulang bumili si Lance, bumili ng maraming damit, kumot, at muebles at iba pa. Labis na nanlumo si Little Fire at Little Black, sila ay nakatali na parang isang pakete na puno ng mga bagay tulad ng isang kamelyo, nung lumipad na sila pabalik sa isla, hindi na sila masyadong mabilis lumipad, napakadaling pumutok sa likod, lumipad sila ng ilang oras bago tuluyang bumalik sa isla. Sa sandaling ito, ang bahay na gawa sa kahoy ay tapos na rin, ang ilang mga pangunahing kasangkapan at iba pa ay tapos na, pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay malakas, ayaw magmukhang maganda o hindi, kaya ang bilis ay napakabilis. Ang paglalagay ng mga muebles ng bawat silid, kama at iba pa, saka lang naramdaman na parang bahay na. Pagkatapos nito ay tapos na rin ang kusina, si Bella at ang iba ay nagsimulang magluto, sa mga tuntunin ng pagluluto, o si Bella karamihan ay gusto, iba pang mga babae, ang ilan ay wala sa kusina, ngunit ngayon ay kailangan ding gumawa ng gawaing bahay. Pagkatapos ng araw na ito, ang lahat ay nakipagtipan na parang isang kasambahay, kung saan ang hitsura ng isang Master Realm powerhouse. Si Lance ay nakaramdam din ng labis na pagkakasala tungkol dito, na sinusundan siya sa paghihirap na ito, ngunit ang lahat ay nasiyahan din sa Cap-A-Ton. Pagkatapos ng hapunan sa gabi, umupo si Lance sa bubong at tila may iniisip. Lumipad si Malong, umupo sa tabi ni Lance, at nagsabi, itong bubong, walang mga tile, hinahati lang nito ang kahoy gamit ang espada, inilalagay ito sa ibabaw, at kumukuha ng ilang pawid at iba pang laman. Kung umuulan, ilang bahagi ng bahay ay tiyak na tumutulog paminsan-minsan, at kung ito ay isang napakalakas na bagyo, sigurado ako na ang bahay na gawa sa kahoy ay liparin, kaya tayo ay narito, at panandalian lamang ang magagawa natin. Well, naiintindihan ko. Napangiti si Malong. Hey Ellie, ngayon nararanasan mo ang hirap ng buhay. Tayo, sa mata ng mundo, ay malakas at mataas sa mundo, ngunit hindi nakakagulat na iniwan natin ang mga tao sa ilalim, ngunit nabubuhay tayo tulad ng baboy at aso.
So we have to treat the people and the people well. All those years I was the bishop, I always instructed the people in the bottom to never make life hard for the common people in the bottom. Nako, civil din tayo, kung sino lang ang tingin natin. Maangin. Sa hindi kalayuan, tinawag ng asawa ng guro ni Lance si Lance. Sinabi ni Lance kay Mo, hinahanap ako ng asawa ng aking guro, mauna na ako. Sinabi ni Malong, ang asawa ng iyong guro, lalo siyang gumaganda, nakikita siyang nagtatrabaho kasama ang mga babae mo ngayon, talagang ibang lasa. Agad na nagbabala si Lance, bawal pumatol sa asawa ng aking guro. Wind lightning, ang sinasabi mo na ngayong single din ang asawa ng teacher mo, hindi mo mapipigilan ang asawa ng teacher mo na magkaroon ng karapatan sa kaligayahan dahil lang sa asawa ng teacher mo. Don't worry, I'm not yung tipong magulo. Kung walang balak ang teacher mother mo, hinding-hindi ako gagawa ng kahit katiting na pag-aasenso sa kanya, syempre, kung mananalo ang alindog ko sa teacher mother mo in the future. Ina, ang asawa ng iyong guro ay umiibig sa akin, kaya hindi mo ito mapipigilan. Kalimutan mo na, hindi pa kita kakausapin. Lumipad si Lance. Talagang nag-aalala si Lance na kukunin ni Muzayaw ang kanyang auntie Sina kung tutuusin, sinabi ni Muzayaw noon na crush niya ang kanyang auntie Sina noong bata pa siya at handang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa Righteous Alliance para lang makita siya. Ngayong walang asawa ang asawa ng kanyang guro, makatwiran lang na gustong kunin ni Muyihaw ang asawa ng kanyang guro. Kung tutuusin, si Malong ay dating patriarch, mayroon pa ring karisma, at kasing edad niya. Auntie Sina, ito. Sa totoo lang, kailangan ding isipin ni Lance na posible pa rin para kay Mo Friyaw na makuha ang puso ng asawa ng kanyang guro. Walang imak na umiling si Lance, sa kanyang puso ay nalibang, bakit ako nag-aalala tungkol dito, ang asawa ni Mo Friyaw ang dapat mag-alala, kung ang mga asawa ng ibang tao ay hindi nag-iisip, ano ang gagawin ko? Sa unang pagkakataon nakita ko siya noong siya ay binata, at siya ay isang binata na walang ideya sa kanyang pinagdadaanan. Matapos itong isipin ni Lance, hindi na siya nag-aalala na makuha ni Mo ang asawa ng kanyang guro. Sina, papunta na ako. Lumipad si Lance sa tabi ng kanyang guro ina. Winder, noong kumain tayo ng hapunan ngayon, nakita kitang malungkot, ano ang nangyayari sa iyo? Nag-aalala ang asawa ng guro. Si Lance ay mukhang malungkot, ngunit natural, ganap na nasira ni Mo ang kanyang pangarap na bumuo ng isang angkan. Sina, ganito. Sinabi ni Lance sa kanyang guro ina ang sinabi ni Mo noong araw ngayon. Napangiti ang misis ng guro, akala ko bagay, pero ito pala, mukhang nakahanap ka na talaga ng tamang tao para mahanap si Malong, at kapag ginawa mo talaga ang endless gate in the future, mahihirapan ka talaga. Sa kanya sa mga tuntunin kung paano patakbuhin at pamahalaan ito. Nagtanong si Lance Chizuo, ano ang tingin mo sa taong ito na si Malong Yihaw? Sinabi ng asawa ng guro, dati, narinig ko lang na ang mga demonyo ay pawang mga demonyo, at siya ang pinuno ng sekta ng Diablo, kaya natural na siya ay isang demonyo sa mga demonyo, ngunit ngayon pagkatapos na malantad sa higit pa, nararamdaman ko na ang aking nakaraan. Ang mga pag-iisip ay masyadong arbitrary, ang sekta ng Diablo at ang sekta ng matuwid ay mga tao lamang, walang mabuti o masama sa mga tao, ang naghahati sa kanila ay ang puso lamang ng tao. Mupakiramdam ko ay hindi siya dapat maging masamang tao. Lance o? Kaya parang ang asawa ng guro ay hindi nakakaramdam ng pagtatiboy kay Mo, at least, at hindi naglalaan ng maraming oras kasama si Malong, at ang asawa ng guro ay hindi nakakaramdam ng pagtatiboy, tila si Malong at ang asawa ng guro ay talagang posible, pakiramdam ni Lance na parang ito ang kalooban ng Diyos sa underworld, Malong Sina, ang mga pangalan ay tila magkatugma ng maayos. Winder, ano ang iniisip mo? Naku, wala lang. Winder, wala kang dapat ipag-alala, mahaba pa ang araw natin, pagod na tayong lahat ngayon, kaya magpahinga ka muna, mamaya na natin to pag-uusapan. Okay po, auntie. Bumalik si Lance sa kanyang silid at natulog kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, normal na nagising ang lahat, pagkatapos ay nag-practice ng martial arts, at ginawa ang kanilang mga gawaing bahay.
Bagamat para itatag ang Endless Gate, hindi ito magandang lugar, ngunit sa kasalukuyan, hindi alam ni Lance kung saan pupunta, walang lugar na matitirahan sa kontinente. Bawat sekta ay mayroon na ngayong kahit isang ancestral master great perfection, at hindi pa kayang pukawin ni Lance ang sino man sa kanila, kaya maaari na lamang siyang manirahan muna sa islang ito. Xavier, Ben, lumabas tayo sa dagat at mangisda. Bati ni Lance. 12:26. Mabuti, mangingisda ka, kung hindi, wala kang makakain sa gabi. Si Lance ay gumawa ng bangka gamit ang kanyang sariling mga kamay, at bagaman ito ay kakaiba sa hitsura, ang kalidad ay tiyak na hindi masama. Sinagwan ni Lance ang bangka, isinama sina Xavier at Ben, at pumunta sa dagat. Sinabi ni Xavier, ang langit ay maganda, ang araw ay puno, Lance, ang mundong ito, talagang ang hangin ay mas maganda kaysa doon, nakaupo sa kama sa sandaling ito, nagbibilad sa araw, ito ay napakakaaya-aya. Oo, medyo komportable ang araw na ito. Sabi din ni Ben. Ngumiti si Xavier, may kulang lang. Anong klaseng bagay? Nagtataka si Ben. Xavier daw, mga babae. Go! Iniisip mo na naman ang mga babae, ilang babae na ba ang nakasama mo sa memorya ng kabilang mundo, at iniisip mo pa rin. Kaya nga bigla akong naisip kung dapat ba akong maghanap ng disenteng babae. Uranus, gusto mong bumuo ng pamilya. Tumawa si Ben. Kalokohan, tingnan mo si Lance, mula nang ikasal niya ang kanyang unang asawa, ang kalidad ng buhay niya ay hindi pa katulad ng sa atin, kinakagat ni Fiona ang isang philanderer at nagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng oras. Ito ay talagang nakakainggit. Nakinig si Lance sa pag-uusap ni na Xavier at Ben, walang imak, sino ang nagpapakita ng pagmamahal, ang mga babae sa mundong ito, pagkatapos magpakasal at tumawag sa kanilang mga asawa, ay orihinal na hitsura at hitsura ng asawa, kadalasan ay hindi tatawag sa pangalan. At, ang mga babae sa mundong ito ay 3 mula sa 4 na kabutihan, pagkatapos magpakasal, ang lahat ay ulo lamang ng asawa. Sinabi ni Xavier, kaya, gusto ko ring pakasalan ang isang babae sa mundong ito, dapat din akong magsimulan ng isang pamilya, Lance, ano sa palagay mo? Siyempre mabuti, hindi ka bata, oras na para magsimula ng pamilya at magparami. Sabi ni Lance. Sinabi ni Ben, ngunit saan tayo maghahanap ng mga babae, sa islang ito, karamihan sa mga babae ay mga babae ni Lance. Binigyan ni Lance si Ben ng isang blankong tingin, kailangan mo bang sabihin ito ng masama? Sumagot si Ben, orihinal, sa islang ito, kakaunti lang ang mga babae, sina Elsa, Bella, Leslie, Sally, Brenda, Sarah, Fiona, ang iyong nakatatandang kapatid na si Luli, at ang asawa ng iyong guro, at ang asawa ni Muyihaw, Flower Fairy. Tingnan mo, kalahati sa kanila ay mga babae ni Lance. Sinabi ni Lance, hindi ba't si Sarah ay walang asawa sa lahat ng oras na ito, at wala kang dapat tingnan kahit isa? Hindi nakaimik si Xavier, makikita ba tayo ni Sarah? Minamaliit mo ang kanyang paningin, napakataas ng paningin ni Sarah, natatakot ako na walang sino man kundi ikaw ang pumasok sa kanyang mga mata. Sinabi ni Ben, talagang gusto ni Sarah si Lance, Lance, hindi mo ba talaga siya ililigtas sa kanyang kalungkutan? Bumantong hininga si Lance, sigurado na rin si Lance na noon pa man ay may gusto na sa kanya si Sarah, at tila handa na siyang patuloy na gustuhin hanggang sa pagtanda, hindi pa handang magkagusto sa iba. Ang hanggal na babaeng ito, si Lance ay walang magawa laban sa kanya. Gayunpaman, ang tunay na pagpapakasal sa kanya ni Lance ay tila hindi tama, o marahil ay hindi patas sa kanya, dahil ang puso ni Lance ay wala sa kanya, at hindi mas mabuting humanap ng isang lalaki na buong pusong mabuti sa kanya na nag-iisa. Sinabi ni Xavier, tama, mayroon ding Yvonne Song, bagamat hindi ko alam kung saan siya nagpunta, ngunit sigurado akong makikilala ko siya sa madaling panahon, hindi rin masama si Yvonne Song, ang katawan na iyon, ang galing talaga, kahit pumangit yung mukha niya sa taas ng ilong niya, gusto ko pa rin. Kaagad na nagbabala si Ben, Xavier, si Yvonne Song ang aking babae, huwag kang manggahas na saktan siya, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa hindi pag-iisip ng pag-ibig sa kapatid. Kahit na hindi ka gusto ni Yvonne Song,
Okay, kung talagang gusto ka niya, sino ang makakatama sa iyo? Sabi ni Xavier. I plan to keep chasing anyway, one day I'll move her. Napaatras si Xavier, sa oras na lumipat na siya, sa palagay ko handa ka nang ilagay ito sa isang kabaong, ano ang silbi? Xavier, hindi ka pa rin kapatid? Ayos lang kung hindi mo ako tutulungan, pero minumura mo pa rin ako ng ganito. Si Lance ay abala, okay, ano ang away? Ang hinaharap ay patuloy na nagbabago, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging hinaharap, okay, isda. Natawa si Xavier, sinasadya ko lang siyang Mayrita. Haha, Ben, huwag kang magalit, sana maabyutin mo si Song Yaor bukas, okay. Ben speechless puting mga mata tulad ng Xavier, kaya maraming mga taon ng pagmamahal, natural na imposible na talagang dahil sa isang babae upang iyon ang kabilang pisngi, ang lahat ay ginagamit sa bibig ng isang dakot ng mura. Sumampal si Lance sa dagat, mahigit 100 isda ang nayanig palabas ng dagat, lumipad si Ben Xavier upang manghuli ng ilang isda at itinapon ang mga ito sa bangka. Sa ganitong paraan, dahan-dahan silang sumasagwan sa bangka habang nagbibilad at nagkukwentuhan, paminsan-minsan ang isa sa kanila ay naghahampas ng palad sa ibabaw ng tubig, at ang dalawa naman ay lumilipad upang manghuli ng ilang isda. Walang kamalay-malay, nakagaod sila sa malayo at nakita nila ang isang malaking bangka na dumaan sa harapan nila. Si Ben ay abala, may isang malaking barko doon, pumunta ka at tingnan kung anong uri ng malaking barko ito, kung ito ba ay isang merchant ship o isang cargo ship, tingnan kung mayroong anumang mga supply ng pagkain na kailangan namin, babayaran namin ito. Tumango si Lance, ang lugar na ito ay nasa gilid lamang ng dagat ng kontinente, madalas may mga barkong pangkalakal at mga katulad nito na dumadaan. Gayunpaman, bago makasagwan si Lance at ang iba pa, may isa pang malaking barko na dumarating mula sa kabilang direksyon. Oh! Isa pang malaking barko ang biglang sumulpat na maraming pirata. Nagulat si Lance, mga pirata. Tamang-tama, sa susunod na sandali, ang mga pirata sa kabilang barko ay lumipad sa barkong iyon ng kalakalan at nagsimulang magnakaw at pumatay ng mga tao. Nakita ito ng 3 Lance at agad na lumipad para pigilan sila. Tumigil ka! Sigaw ni Lance. Ang grupong ito ng mga isla ay napakalakas, at ang pinakamalakas, ang pinuno, ay talagang nasa maagang yugto ng angkan. Ang mga klerigo ay nagtatrabaho pa nga bilang mga pirata, si Lance ay medyo hindi kapani-paniwala. Ngunit si Lance ang ideyang ito ay halatang makitid ang isip, hindi lahat ay lasing sa martial arts, ang ilang mga tao ay walang kinabukasan sa buhay, mahinang karakter, lahat ay sumisigaw kung saan-saan, o nasaktan nila ang ilang mga angkan, wala silang paraan upang pumunta sa mainland, at pagkatapos ay walang posibilidad ng pag-unlad ng martial arts, kaya natural na tumakbo sila sa ibang bansa at makahanap ng isang isla upang maging isang emperador sa lupa. Bukod dito, ang mundong ito ay medyo naiiba from the other one, sa kabilang mundo, matatapang na tao ang kukunin ng malalaking kumpanya para maging bodyguard o pampamilyang bisita o kung ano paman, samantalang sa mundong ito, walang kukuha sa iyo, at kung mali ang ugali mo, papatayin ka. Kung nakatagpo ka ng mas malakas. Nakita ng grupo ng mga pirata na lumitaw sina Lance at Xavier Ben, nagulat silang lahat. Paano ito, halatang nabalitaan nila na walang mga Zhangxi expert na nagbabantay sa merchant ship, kaya bakit 3 Zhangxi ang lilito? At saka, ito ay tila napakalakas na Zhangxi realm, ano ang nangyayari? Kung hindi ka titigil sa pagtulong, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Babala ni Lance. Huminto ang mga isla sa dagat at tumingin kay Lance. Ang pinuno ng sinaunang pirata ng Zhangxi na iyon, na may mukha na may mga kilay na magnanakaw, ay itinaas ang kanyang mga kamay kay Lance, itong senior, paano kita haharapin? It's none of your damn business how I address you, kailangan ko bang sabihin sa iyo? Ngumuso si Lance, natural na hindi maganda ang pakiramdam sa pirata, at natural na masama ang tono nito. Labis na nagalit ang pirata sa tono ni Lance, at sinabing, Senyor, ako si Lin San Monkey, isang miyembro ng Haiyun Band, at ngayong araw ay inutusan akong lumabas para manloob, kaya umaasa ako na ang senyor ay magiging mas matulungin at hindi hadlangan ang daan ng ating mga kapatid sa kapalaran. Wala akong itinatago mula kay senyor, ang ating Haiyun Band,
ay isa rin sa nangungunang 15 kapangyarihan sa ibang bansa sa mundo ng Liangho, at ang pinuno ng ating Hayun Band ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa Senior, sana hindi pahirapan tayo ni Senior. 1227. Yuhu, Hayun Band. Never heard of it? Nakangiting sabi ni Ben. Ang maagang Zhangxi Realm Sea Island na iyon ay bomb-ulong din, you guys are haunting this area, and you don't even know about our Sea Cloud Band. Anong Sea Cloud Band? Pugad lang ng mga pirata, Lance, anong gagawin natin sa grupong ito ng mga pirata? Tanong ni Xavier. Halos naskan ni Lance ang grupo ng mga pirata, halos 50 sila, maliban sa pinunong pirata na ito ng sinaunang Zhangxi Realm, ang iba pa sa kanila ay mga pirata ng Unity Realm. Sinabi ni Lance, patayin ang pinuno ng isla na ito, ang iba pang mga hipon at alimango ay itatapon sila sa dagat. Xavier, Ben, kayong dalawa ay halinan sa pagpatay sa pinunong pirata na ito. Oo. Agad na pinuntahan ni Xavier ang pinuno ng pirata para pumatay, si Ben sa gilid ay nagbabantay, kung sakaling ang kabilang panig ay masyadong malakas ay lilito kaagad na patayin si Xavier na panganib, sina Xavier at Ben ay Zhangxi maagang yugto, kasama iyon pinuno ng pirata, hinayaan ni Lance silang dalawa na magpalit-palit upang patayin siya, ay upang sanayin sila, kung hindi man ay binaril patay si Lance. Sinabi ni Lance sa natitirang mga pirata, kung ayaw mong mamatay, tumalon ka agad sa dagat. Tumalon sa dagat ang grupo ng mga pirata para mabuhay. Lumipad si Lance patungo sa malaking barko ng pirata sa hindi kalayuan. Dahil nasagasaan ito ni Lance, kinumpiska ang malaking barko. Binuksan ni Lance ang nakalock na steel hatch sa malaking barkong iyon at agad na natuklasan na maraming gamit sa cabin, at lahat sila ay mga gamit sa bahay, kabilang ang lahat ng uri ng tela, tsaa, porselana, bigas, asin, mantika, frozen na karne, gulay, at maging ang mga buhay na baka, lahat ng uri ng mga gamit sa bahay, at syempre, natural, walang kakulangan sa ginto, pilak, at alahas at iba pa. Haha, ang galing! Ang mga paninda sa barkong pirata na ito, para talaga akong regalo sa nyebe, hindi naman ito galing sa tamang lugar, nakumpiska, sa car garden na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain kahit kalahating oras lang. Taon, yay! Masayang-masaya si Lance, hindi niya inaasahan na siya, bilang isang malakas na ancestral master perfectionist, ay magiging masaya para sa isang bangkang kargada ng mga kalakal, tila tama si Malong, walang makakagawa ng walang mga butil, maliban kung nagtatanim talaga sila to the point na hindi na nila kailangan magbihis, kumain, at matulog. Sa sandaling hindi kalayuan sa unang ninakawan na merchant ship, si Xavier at ang ulo ng pirata na iyon ay mahigpit na nag-away, si Ben habang nakabantay. Bagamat ang ulo ng pirata na ito ay mga kilay ng magnanakaw at mga mata ng daga, ngunit ang lakas ay hindi dapat maliitin, matagal na hindi siya nagawang ibagsak ni Xavier. Ben, ikaw na, pumunta ka rin. Sigaw ni Xavier. Mabuti. Si Ben ay nagmamadaling pumatay, habang si Xavier ay umatras. Hindi nag-alala si Lance sa kanila, kung hindi nila kayang harapin ang ulo ng pirata na iyon, ito ay magiging masyadong walang silbi. Syempre, higit sa lahat dahil napansin ni Lance na ang ulo ng pirata na ito ay hindi isang napakalakas na maagang kleriko. Sa cabin ng barkong pirata, binuksan ni Lance ang isa pang nakatagong inner compartment, at agad na natuklasan na ang nakatagong inner compartment na ito ay naglalaman ng isang grupo ng mga tao, kapwa lalaki at babae, sa kabuuan ay 30 tao, halos 10 lalaki at 20 babae. Ikaw. Abala si Lance sa pagtatanong. Senior, tulong. Nataranta ang grupo ng mga tao at lumuhad kay Lance. Sige, bumangon ka na at magsalita. Senior, tayong lahat ay residente sa baybayin, pinasok ng mga pirata ang ating baryo at sinunog at ninakawan, lahat ng mga kalakal sa barkong ito ay kinuha sa ating baryo, hindi naman kalakihan ang ating baryo, ilang dosenang tao lamang, karamihan sa kanila ay napatay, tayo lamang. Naiwan, naaresto silang lahat. Sigaw ng isa sa mga babae. Sabi ni Lance, arrest you for what? Senior, nahuli tayo ng grupong iyon ng mga pirata at dapat pinuntahan natin.
Ang mga pugad ng pirata ay gumagawa ng mahirap na trabaho, at mayroon kaming mga kababaihan dito na mas bata at mas maganda, at kinukuha nila kami para lamang sa kanilang kasiyahan. Sabi ng isang lalaki. Talagang walang batas ang grupong ito ng mga pirata. Talagang kinaiinisan ni Lance na pinabayaan lang niya ang mga sundalong alimango. Sabi ni Lance, sige, libre muna. Pero ang bahay namin, wala na. Sigaw ng isang babae. Mamaya na natin to pag-usapan, labas muna kayo. Ipinadala ni Lance ang lahat ng tao sa kubyerta, at agad nilang nakita na sa isa pang barkong pangkalakal, ang pinuno ng pirata ay nakikipaglaban sa isang tao. Senyor, ang pinunong pirata na iyon, napakalupit niya, pakiusap senyor ipaghiganti ang aming mga taga-nayon. Tinanguan ni Lance ang kanyang ulo at lumipad papunta sa merchant ship na iyon. Ben, Xavier, bakit hindi mo pa pinapatay ang bastard na ito? Brother Lance, medyo malakas ang anak na ito. Sige, gagawin ko. Sa isang kisap mata, nagmamadaling umakyat si Lance at itinaas ang pinunong pirata. Ang pinuno ng pirata na iyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, anak ng asungot, hindi ka pakakawala ng aming big boss ng Hayon Bend. Clack! Kinagat ni Lance ang kanyang leeg, pagkatapos ay hinati siya sa kalahati gamit ang isang espada, iniwan ang kanyang bangkay na lumutang sa dagat at naging pagkain ng isda. Ang mga nasadyap na tao sa barkong pangkalakal na ito ay lumuhad at yumuko bilang pasasalamat. Sinabi ni Lance sa kanila, tandaan, tayo ay mula sa Endless Gate, mula ngayon, hanggat ang dagat na ito ay kasama natin, walang pirata ang makakalusot sa mga dumadaang merchant ship. You guys can go to our Endless Gate na ipahinga mo ang iyong mga paa kung dadaan ka sa dagat na ito sa hinaharap, ang ating Endless Gate ay ilang dosenang kilometro lang ang unahan nito. Salamat sa mga seniors ng Endless Gate. Sinabi ni Lance kay Uranus Ben, ibalik natin ang barko ng pirata. Hehe, Lance, dapat may kaunting kargade sa barko ng pirata. Ha! Marami pa naman akong nakikita. Haha! Buti naman. Madedagdagan pa natin ang endless date natin, kung hindi, araw-araw tayong maglalaba at magluto ng mga gawaing bahay, paano natin ito kakayanin? Sabi ni Xavier. Sinabi ni Lance, ang mga taong iyon ay mga residente ng isang tiyak na baybayin, hindi natin sila mapipilit na pumunta sa ating endless gate. Lumipad si Lance papunta sa deck, at ang 30 o higit pang mga residente ay abala sa pagluhod at pagyuko bilang pasasalamat. Sinabi ni Lance, nakaligtas ka na, ngayon ay binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, hihilingin ko sa barkong iyon sa kabilang kalye na bigyan ka ng pabor at pauwiin ka sa iyong nayon. Pangalawa, sumama ka sa amin, ang ating walang katapusang gate. Ay nasa isang isla na hindi kalayuan, huwag mag-alala, hindi kami magiging masamang tao, kami ay isang bagong tatag na angkan, at kami ay nangangailangan din ng lakas tao. Senyor, wala na ang nayon natin, at malayo pa ang babalikan natin ngayon, kaya mas mabuting sumama ako sa iyo. Oo senyor, nasunog na ang nayon namin at nasunog na ang asawa at mga anak ko, wala na akong lakas ng loob na bumalik, kaya dapat isama mo kami. Mabuti, dahil handa kayong sumama sa akin, ibabalik ko kayo sa Endless Men, magpapadala kami ng magtuturo sa inyo ng malalim na martial arts, at magiging disipulo ka rin ng Endless Men sa hinaharap. Salamat, Senior. Sinabi ni Ben, ang kanyang pangalan ay Wind Lightning, kilala rin bilang Lance, siya ang unang pinuno ng walang katapusang gate, maaari mo siyang tawaging Headmaster. Oo, salamat Master Pom. 1228. Kinuha ni Lance ang grupo ng mga taga-nayon at pinaandar ang malaking barko ng pirata sa loob ng ilang dosenang kilometro, pagkatapos ay bumalik sa Endless Gate. Sa isla ng Endless Gate, nakita ng lahat si Lance na bumalik sakay ng kanyang malaking barko at nagtatagpo sa paligid. Sinabi ni Lance sa lahat kung ano ang nangyari at pagkatapos ay sinabi, magiging bahagi din sila ng ating Endless Gate mula ngayon, na may status na Endless Gate Disciples, at malalaman din ang pagbubukas ng martial art ng Endless Gate, Endless. Ngayon, tanggapin natin sumama sila sa ating Endless Gate. Papa! Agad na pumalakpak ang lahat bilang pagbati. Idinagdag ni Lance, ngayon, tutulungan natin silang lahat, magtayo ng mga bahay, at hayaan silang manirahan sa lalong madaling panahon.
Mabuti. Katulad noon, tinanggap ng Endless Gate ang unang batch ng mga tao nito, at mula sa unang 20 tao, lumaki na ito sa mahigit 50 tao. Naniniwala si Lance na sa loob ng ilang taon, tiyak na lalago ito sa mas maraming tao. Tinawag ni Lance ang asawa ng kanyang guro, si Mulungyong, Flower Fairy, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Fiona, Sarah, at lahat ng kanyang mga kapatid at kaibigan sa isang pulong. Lance, para saan ang meeting? Nandito ang lahat. Sabi ni Benny. Sinabi ni Lance, lahat, isang malaking kasiyahang tanggapin ang unang grupo ng mga tao sa ating Endless Gate ngayon, kahit na hindi sila martial arts practitioner. Ngayon ay may sasabihin ako sa inyong lahat. Sabi mo. Noon, hindi ko akalain na marami pa palang pirata sa ibang bansa, at ang bahaging ito ng ating dagat ay kabilang sa isang pirate gang na tinatawag na si Cloudbend na sumasakop dito. May ideya na ako, pumunta tayo sa Hyun Bend at tapusin ito. Pirate Nest? Then, we screen and expand? Kahit pirata sila? Hindi lahat sila ay masama. Aaminin natin ang ilang mga pirata na interesadong baguhin ang kanilang masasamang paraan sa Endless Gate. Sa ganitong paraan, ang ating Endless Gate ay maaaring lumaki. At saka, ang Hyun Bend ay tiyak na may kaunting mga pag-aari na maaari ding gamitin bilang pag-aari ng ating Endless Gate. Ano sa palagay ninyo? Nag-aalalang sinabi ni Fiona, makakatiwalaan mo ba talaga ang katangian ng mga pirata na iyon? Ang mga pirata ay hindi naman lahat ng masasamang tao, ang ilang mga tao ay pumupunta bilang mga pirata, marahil sila ay napipilitang gawin ito, ngunit syempre, hindi tayo magiging malambot sa mga talagang masasama. Ngumiti si Xavier, sa palagay ko ay napakaganda ng panukala ni Lance, pagkatapos nating isama ang Hyun Bend, maaari nating ipagpatuloy ang pagsasanib ng iba't ibang puwersa ng pirata na may iba't ibang laki sa paligid, at sa huli, ang ating Endless Gate ay lalakas at lalakas. Tumingin si Lance kay Mo, naisip ito ni Mo at tumango, sumasang-ayon ako kay Lance. Kahit na mga pirata sila, maaaring masama sila kung nasa pugad ng pirata, ngunit kung nasa disenteng bahay sila, magiging disente sila. 2. As long as hindi talaga sila evil villain, they can expand to our Endless Gate. Okay, let's do that, but I have a suggestion. Sabi Mo. Pupunta tayo at isama ang si Cloudbend, patayin ang isa lamang sa pinakamalakas na pinuno ng pirata, at ang iba pa sa mga pinuno, pasunurin sila sa atin, at pagkatapos ay patayin silang muli kung hindi. Kaya, kung gayon, umalis na tayo ngayon, baka makahuli pa tayo ng ilang pirata sa dagat na iyon noon at hayaan silang manguna sa si Cloudbend. Mabuti. Agad na dinala ni Lance ang lahat ng kasama niya at sumakay sa malaking barko. 100 kilometro ang layo, nahuli niya ang mga pirata na pinilit silang tumalon sa dagat noon, at pagkatapos ay pinilit silang manguna sa daan patungo sa si Cloudbend. Sino ang pinakamalakas na tao sa Hyun Bend? Diniin ni Lance ang pirata na umaresto sa kanya. Kami, si Cloudbend, may malaki. Sangla, pangalawang sangla, pangatlong sangla, pang-apat na sangla, pang-limang sangla, pang-anim na sangla, 78 o 70 sangla, sa kabuuan ay 10 malakas na sangla. Gaano sila kalakas lahat? Ang pinuno ng ating Hyun Bend ay isang malakas na tao sa kumpletong antas ng angkan, at ang pangalawang pinuno hanggang sa ika-10 pinuno ay nasa huling yugto ng angkan. I go? Pirate Nest lang? Paano kasi napakalakas? Nagulat si Lance, parang hindi talaga ito pugad ng rubble, medyo may sukat, nasa master perfection na ang mga big boss. Antas. Sinabi ng nahuli na pirata, ang aming Hyun Bend, na may kabuoang populasyon na 10,000 katao na, ay ang nangungunang 15 kapangyarihan sa ibang bansa sa mga ilog at lawa, minana na kami sa loob ng mahigit 70 taon. Ang tagal naman. Oo. Ang pinuno ng ating si Cloudbend ay 140 taong gulang na ngayon, pumunta siya sa dagat upang lumaban noong siya ay bata pa, at unti-unti lamang siyang nagkaroon ng kapangyarihan ngayon sa loob ng mga dekada, kahit sa kontinente, mga ordinaryong sekta. Wouldn't dare to mess with RC Cloudbend. Once we provoke RC Cloudbend, magpapadala din kami ng mga tao para patayin ang mga alagad ng mga sekta, at lahat ay masisira, iyon ang mga sekta, hindi sila manggahas.
upang madaling pukawin ang mga makapangyarihang kapangyarihan sa ibang bansa. Hehe, pero sa kasamaang palad, ang si Cloudbend ay nakatakdang mawala ngayon. Senior, sa tingin mo ba sapat na kayong dalawa lang para paksain ang si Cloudbend natin? Huwag kalimutan, ang big boss natin, na isang Zhangshi completion level strongman, isa na siyang Zhangshi completion ilang dekada na ang nakalipas, may siyam. Iba pang mga boss ng late Zhangshi realm, at pagkatapos ay mayroong 12 ng mga leader ng mid and early Zhangshi realm sa ilalim. Ngumuso si Lance, ano ba ang pinag-aalala mo na isang maliit na pirata tungkol sa amin, ako lang ay sapat na para lipulin kayong lahat ng mga pirata sa itaas ng Zhangshi realm, tandaan, ang kapangyarihan ay nakabatay lamang sa pinakamalakas, hindi sa bilang. Bukod dito, ang dalawang ito. Sa tabi ko, pareho silang ancestral perfection, at sapat na sila para paksain ang si Cloudbend. Ah! Cut the crap, ano ang pangalan ng Grandmaster mo? Ang pangalan ng ating Grandmaster ay Liang Laoblood. Mabuti, Old Blood Liang, oras na para palayain ang dati niyang dugo. Ang Haiyun Bend ay hindi malayo, mga 80 kilometro ang layo sa isang liblib na isla, ang fog ay medyo mahamog, ang mga pirata ay nagustuhan ang mga liblib na lugar. Si Lance ay nagmaneho ng malaking bangka malapit sa pantalan, dahil inakala ng kabilang panig na ito ay kanilang sariling mga tao. Pagkatapos may daong ni Lance ang bangka, agad siyang lumipad sa himpapawid at tinatanaw ang buong isla, pagkatapos ay sumigaw, Liang Old Blood, lumabas ka. Hahaha, hahaha. Sa susunod na segundo, ang tawa ng isang matandang lalaki ay nagmula sa isang sulok, at pagkatapos ay isang anino ang sumugod sa hangin at tumayo sa hangin sa tapat ni Lance. Tumingin si Lance sa matandang nasa harapan niya, talagang matanda na siya at malamang ay wala pang maraming taon para mabuhay. Ikaw ang Grandmaster ng Haiyun Bend, Liang Laoblood, tama. Bata, sino ka? Bakit ka pumunta sa Bowen ko? Ano ang negosyo mo, mukhang hindi ka nag-iisa. Nilingga ni Liang Old Blood ang isang grupo ng mga tao ilang daang metro sa likod ni Lance at sinabing. Sinabi ni Lance, ako ay dating disipulo ng Divine Dragon School, Wind Lightning, ngunit ngayon na ako ay pinatalsik mula sa sekta, ako ay bumuo ng sarili kong sekta, na tinatawag na Endless Sect, at ang aking pansamantalang address ay nasa isang archipelago. Mga 70 hanggang 80 milya ang layo mula sa si Cloudbend. Ang unang dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay upang makilala ang maalamat na master ng Cloudbend, at ang pangalawa ay upang piliin ang mga pirata na handang magbago ng kanilang mga paraan at sumali sa aming sekta. Ay ginawa kong malinaw ang aking mga intensyon, kung mayroon kang iba pang sasabihin, pagkatapos ay gawin natin ito. Dapat mong malaman na kung gusto kong i-convert ang ilan sa mga pirata, kailangan kong gumawa ng isang bagay na may epekto sa pagpigil. 1229. Something of a deterrent, you mean to kill me. Tumawa ang matanda. Sa sandaling ito, ang pagbabago sa kalangitan ay naalarma sa buong isla, at ang mga pirata sa lupa ay nakatingala sa langit. Tumango si Lance, oo, unang nahuli ng magnanakaw ng ibon ang hari, pasensya na, wala akong magagawa kundi huwag kang samantalahin, hahayaan kitang magkaroon ng 10 hampas. Tumawa ng malakas ang matandang iyon at tila hindi masyadong galit. Sinabi ni Liang Laoblood, ang Wind Lightning, tunay na karapat-dapat na maging numero 1 pinakabata sa mundo na nagparamdam sa matuwid na alyansa noon, sapat na ang kagandahang loob at henyo. Ah! Talagang narinig mo na rin ako. Narinig ko rin ang makapangyarihang reputasyon ng numero 1 kabataan sa mundo noon, hindi ko inaasahan na makikilala kita ng personal kapag namamatay ang haba ng buhay ko. To tell you the truth, more than 30 years ago, I had. Isa nga po na time na humahanga sa iyo, ngunit nakakalungkot na siya ay pinatay na ngayon, kung hindi, siya ay magiging napakasaya kung nakilala ka niya. Isang pahiwatig ng hindi maipaliwanag na sakit ang lumitaw sa mga mata ni Liang Laoblood. Medyo nanlumo si Lance, naisip niya na ang Liang Old Blood na ito ay magagalit at pagkatapos ay magagawa niyang pumatay ng isang tao ng hayagan, ngunit ang sitwasyon ay hindi tulad ng iniisip niya, hindi lamang narinig ng Liang Old Blood na ito ang reputasyon ni Lance, ang kanyang apo. Ay isa rin sa mga tagahanga ni Lance noon, na medyo mahirap gawin. Sige, Liang Old Blood?
Huwag mo akong paglaruan ng sentimental card, hindi ako nagdurusa sa iyong set, napakalinaw ng layunin ko sa pagpunta dito ngayon, ito ay upang lipulin ang Hyun Bend at isama ang ilan sa mga pirata na taos-puso. Piliin mong baguhin ang kanilang mga paraan, hindi banggitin ang iyong apo, kahit na isa ka sa mga tagahanga ko, wala itong silbi. Sabi ni Lance sa sandaling binunot niya ang kanyang espada. Hahaha, Wind Lightning, dumating ka sa tamang oras, nag-aalala ako na pagkatapos ng aking kamatayan, ang mga kapatid na ito ng aking Hyun Bend ay maghihiwalay sa madaling panahon na wala ang kanilang mga makapangyarihang miyembro ng pamilya, ikaw ang pumalit ngayon, ito ay kung ano lang ang gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Ang Wind Lightning, itong grupo ng mga pirata sa aking Sea Cloud Bend, hindi lahat ay gustong maging isang pirata, ito ay para lamang sa ikabubuhay, o isang pagpipilian ng pangangailangan. Kung mayroong isang sikat na sekta na handang kunin sila at reformahin sila, not to mention them, even I would be happy for them. Wind Lightning, I'm very optimistic about you. I think you have great potential, and now that your self-built sect is willing to take in my brothers from Hyun Bend, ako, si Liang Old Blood, ay makakapagpapahinga ng mapayapa sa dalawang kamay, kapag namatay ako balang araw. Og! Wind Lightning, halika, tingnan ko kung hindi mo ako binaygo gamit ang iyong lakas. Binunot din ng matanda ang kanyang espada. Sinabi ni Lance, sabi ko hahayaan kitang gumawa ng 10 galaw, mahalaga pa rin ito. No need, do it. Pagkasabi niyon, pinatay ng matanda gamit ang espada. Sinalubong ito ni Lance, at may kalabog, direktang pinulot niya ang espada ni Liang Laoblood. Ah! Labis na nagbago ang mukha ni Liang Laoblood, hindi inaasahan na hindi siya katapat sa hakbang ni Lance. Maraming mga pirata sa lupa sa sandaling ito ang lahat ay natigilan, ang Wind Lightning na ito ay masyadong malakas. Marami sa mga pirata sa lupa ay mga tao rin mula sa kontinente, karamihan sa kanila ay nakarinig ng pangalan ng World's #1 Youngest, ngunit karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng totoong tao, ngayon ay nakita nila ang World's #1 Youngest, na isang sensasyon ng Righteous Alliance noon, at tinalo ang pinakamisteryosong big boss ng kanilang Hyun Bend sa isang galaw, lahat ay nagulat. Inihagis ni Liang Laoblood ang kanyang basag na espada at sinabing, Wind Lightning, hindi, ang numero 1 pinakabata sa ilalim ng langit, kumbinsido ako. Liang! Itinaas ni Old Blood ang kanyang mga kamay at sumamba, ibinibigay ko ang aking paggalang sa headmaster. Anong ibig mong sabihin? Wind Lightning, ako ay matanda na, at ang aking malaking araw ay ilang taon na lang, ngayon ay kusa akong sumasamba sa iyong sekta, upang malinisan ang aking pagkakakilanlan bilang isang pirata hanggang sa aking kamatayan, umaasa din ako na ang Young Master Wind ay magiging handang tanggapin ako. Lahat ng mga kapatid ng aking Hyun Bend, si Young Master Wind ay handang tanggapin ang lahat ng gusto mo. Hindi inaasahan ni Lance na ang pagtanggap sa Hyun Bend ay magiging napakasimple. Sinabi ni Lance, una sa lahat, ayaw kong maging isang pirata, hinding-hindi ko gugustuhin ang ilang mga pirata na may dugo sa kanilang mga kamay sa Hyun Bend. Mabuti, handa akong tulungan kang mag-screen, huwag hayaan ang anumang mga pirata na may bahid ng dugo sa Endless Gate, kahit na ang mga pirata ng Hyun Bend ay pumatay ng mga tao, ngunit ito ay iilan lamang, karamihan sa kanila ay nagnanakaw lamang ng pera at mga kalakal, hindi naman lahat masama, eto, may hiling ako. Sabihin mo. Yung mga hindi kwalipikado, pwede bang hayaan mo silang mabuhay, hayaan silang magkalat, o hayaan silang magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan? Sa palagay ko, kahit ang mga pirata na pumatay ng mga tao, kung sila ay may pagkakataon, nais nilang magbayad para sa kanilang mga kasalanan. Nag-alinlangan si Lance at sinabing, mabuti kung hayaan silang mabuhay, ngunit dapat nilang alisin ang kanilang mga kasanayan sa militar at pagkatapos ay sumanib sa Endless Gate at maging mga pahirap ng Endless Gate para tabyusan ang kanilang mga kasalanan. Fine, then I'll thank the headmaster for them. Nagtanong si Lance, Old Blood Liang, hindi ka naglalaro ng isang uri ng conspiracy trick, di ba? Oh, Young Master Wind, kung may ilang taon ka na lang para mabuhay, ano ang pipiliin mong gawin? Hindi yun naisip ni Lance.
Kaya, matagal ko nang pinapangarap na mamatay ang mga tao at maging maganda ang kanilang mga salita, pero sana lang bago ako mamatay, may magawa akong makabuluhan para mabago sila mula sa kanilang masasamang paraan. Mabuti, pagkatapos ay maniniwala ako sa iyo kahit minsan. Bumalik si Lance at ang iba pa sa barko, at bagamat inimbitahan ni Liang Oldblood si Lance na uminom ng tsaa sa Haiyun Bend, tumanggi si Lance. Sinabi ni Sina, "Winder, maganda ba ito?" "Master, hindi ko ine-expect na magiging ganito nakikita ko na gustong-gusto ni Liang Laoblood na magbago ang mga tao niya, bukod pa, sa reputasyon ko noon at sa lakas ko ngayon, very optimistic siya sa aking sa hinaharap, kung susundin ako ng kanyang mga tao, tiyak na magiging magandang landing ito, mas umaasa pa si Liang Laoblood kaysa sa akin. Winder, hahayaan mo siyang ice cream ng mga pirata na walang bahid ng dugo, siguradong manloloko siya, siguradong ice cream niya yung sa tingin niya ay mas mahuhusay o mas kaibig-ibig, hindi naman siguro lahat ay talagang walang bahid ng dugo. Master, dahil plano naming palawakin ang aming mga alagad mula sa mga pirata, iyon lang ang magagawa namin, pagkatapos naming sumanib sa Endless Gate sa hinaharap, muli kaming magmamasid, at kapag nakita namin ang mga hindi kwalipikado, kukunin namin sila. Out. At ang mga pirata na nabahira ng dugo, inaalis ang kanilang martial arts, kapag ang ating Endless Gate suffering until death, it can be considered atonement, kung hindi, ano pa ang magagawa natin, hindi tayo Diyos, talagang hatulan ang mga taong iyon. Kamatayan Well, mabuti. Tumango din si Malong, sumasang-ayon ako sa diskarte ng headmaster, sa ganitong paraan, ang ating Endless Gate ay lalawak sa 10,000 tao ng sabay-sabay, magkakaroon ng higit sa kalahati sa kanila para lamang sa mga naghihirap na manggagawa, at pagkatapos ay pumili ng ilang natitirang mga talento mula sa kanila upang tumutok sa paglinang. Bagamat tiyak na may ilan na hindi ganap na mabubuting tao, dapat nating malaman na kahit ang mga sikat na sekta ay mayroon pa ring masasamang tao, tulad ni Dax, kaya't pumikit na lamang tayo. Basta hindi natin ilalagay sa panganib ang interes ng sekta, ayos lang. 12:30. Pagkaraan ng isang araw, sinala ng Haiyun Bend ang 6,000 pirata, na 6,000 pirata na ganap na walang bahid ng anumang dugo. Ang natitirang 4,000 o higit pa ay nabahira ng dugo, o nakagawa ng masasamang bagay tulad ng pagdungi sa kababaihan ng mga tao. Tiningnan ni Lance ang listahan at inisip kung may mali ba sa listahan ni Liang Laoblood, ngunit kahit na mali ang mga ito, dapat maliit ang bilang, at unti-unti silang susuriin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos noon, pinawalang bisa ni Lance at ng iba pa ang martial skills ng 4,000 pirata na iyon, na naging dahilan upang sila ay maging masipag na manggagawa ng Endless Gate para tabyusin ang kanilang mga nakaraang kasalanan. May kabuuang 10,000 tao sa Haiyun Bend, at inilipat sila ni Lance sa Endless Gate sa mga batch. Inabot ng 1 buwan bago na ilipat ang 10,000 tao sa Endless Gate, at syempre, lahat ng pera pati na rin ang mga kalakal na tinipon ng Haiyun Bend ay inilipat din sa Endless Gate. Pagkaraan ng 1 buwan, tumingin si Lance sa isla ng 10,000 tao at bahagyang ngumiti, ang buwang ito ay talagang isang abalang buwan. Kinuha ni Lance ang lahat ng 9 na late clansmen na iyon na namamahala sa Sea Cloud Bend bilang mga disipulo, at pagkatapos ay kinuha nila ang mga pirata na may natatanging talento bilang mga disipulo, at iba pa, ang Endless Gate ay may 3 henerasyon ng mga disipulo. Si Lance at ang kanyang mga kapatid, pati na rin si Liang Oldblood, ang unang henerasyon. Ang 9 na huli na ancestor doon ng Haiyun Bend, pati na rin ang iba pang powerhouse ng ancestor, ay ang pangalawang henerasyon. Ang mga natatanging pirata na tinanggap bilang mga alagad ng ikalawang henerasyon ay ang ikatlong henerasyon. Lumakad si Malong sa tabi ni Lance at sinabing, "Wind Lightning, mayroon tayong 3 henerasyon ng mga disipulo sa 1 buwan, pagkatapos tatahakin ang landas na nagagawa lamang ng iba sa loob ng mga dekada. Sana ang mga pirata na ito, sa puso, ay naging mga alagad ng angkan mula sa mga pirata." Sabi ni Lance. Sa ngayon, napaka-successful ng adaptation na ito, at walang tumanggi dito, kahit na iyong 9 na late ancestor doon ay kusang loob na sumamba sa iyo bilang kanilang master, marahil, sila ay pagod na maging mga pirata mismo. Oh! Lumipas ang 5 buwan sa isang kisap mata. Si Lance at ang iba pa ay gumugol na ng kalahating taon sa kapuluang ito sa ibang bansa.
Pagkatapos ng mga buwang ito ng patuloy na pamamahala, ang Endless Gate ngayon ay nagkaroon ng higit at higit na anyo ng isang sekta, isang mundong malayo sa magulong hitsura ng nakaraang pugad ng pirata. Siyempre, ang lahat ng ito ay resulta ng pamamahala ni Mo, gayon din ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Lance, at lahat ng magkakapatid na nagtutulungan. Yay! Cheers! Isang gabi pagkaraan ng 6 na buwan, tinipon ni Lance ang lahat ng unang henerasyon ng mga disipulo upang ipagdiwang ang tagumpay ng 6 na buwang ito, at itinaas ng lahat ang kanilang salamin bilang pagdiriwang. Ang unang henerasyon ng mga disipulong ito ay talagang si Lance, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kaibigan, at isa pang liyang lawblood, 21 tao lamang sa kabuuan. Sinabi ni Lance, salamat sa inyong lahat para sa inyong mga kontribusyon sa Endless Gate sa nakalipas na kalahating taon. Pagkatapos ng kalahating taon ng reorganization at management, ang ating Endless Gate, masasabing, ay hindi malayo sa isang clan, at unti-unting nakuha. On track, salamat sa lahat. Sabi ni Lance na may dalang mangkok ng alak. Wind Lightning, the Endless Gate is not lost your heart and soul, it is also the heart and soul of all of us. Talk about gratitude, we are all first-generation disciples of the Endless Gate. Fine. Cheers ulit. Ang bawat isa ay uminom muli sa kanilang pusos nilalaman. Ngumiti si Malong, ngayong kumalat na ang ating Endless Gate sa lahat ng sulok ng kontinente, alam ng bawat sekta sa kontinente ang tungkol sa ating pag-iral, ito ay isang napakagandang bagay, para doon, uminom ng isa pang mangkok. Cheers! Matapos matuyo ang lahat, sinabi ni Malong, may isa pa, sigurado akong marami sa inyo dito ang hindi alam o nakalimutan na. Ano ba, Senior Frieza? Sinabi ni Malong, ang 30 taon na komperensya ng Lianghu, hindi ko alam kung naaalala ito ng lahat. Ang River Congress. Biglang naalala ng lahat, tanging ang mga nagmula sa kabilang mundo, si Lance, ang walang alam. Nagtanong si Elsa, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang 30-yearly Lianghu Conference? Ngumiti si Lance, hayaan mong sabihin ko sa iyo, itong Lianghu natin, hindi ko alam kung kailan tayo nagpapalipat-lipat ng isang kombensyon ng walang kombensyon, na tinatawag na Lianghu Assembly. Noong Lianghu Assembly, ang malalakas na lalaki mula sa bawat sekta ay dumating upang ipakita ang lakas ng kani-kanilang sekta, kaya sa panahon ng Lianghu Assembly, magkakaroon ng maraming malalakas na lalaki mula sa mga matuwid at demonyong sekta. Darating din ang malalakas na tao mula sa Sect Master Perfection at Great Perfection. Oo, ang mga ninuno ng mga sekta na nasa antas ng Grand Perfection ay dadalo rin, at kung ang matandang basalyo ng alinmang sekta ay hindi pupunta sa oras na ito, iisipin ng lahat na ang isang tiyak na ninuno ng sektang iyon ay patay na. Ang mga matandang ninuno na ilang dekada nang hindi nagpakita ay tiyak na magpapakita sa araw na ito upang malaman ng ibang mga sekta na hindi siya patay at mapanatili ang katayuan ng Lianghu ng kani-kanilang mga sekta. Siyempre, dahil hindi sila nagpakita para sa ilang dekada, mahirap para sa kanila na magpakita, kaya natural silang magpuputol at matuyo kasama ng mga ninuno ng ibang mga sekta. Dahil sila ay nagkot at nagtutugma, natural na magkakaroon ng antas ng lakas, kaya ganito ang naging rankang. Ito ay isang, bihirang, Lianghu event kung saan ang matuwid at demonyong panig ay kasangkot at lahat ng Sect Master Great Perfection ay lalahok din, kaya kami, ang mga taong Lianghu, ay tinatawag itong Lianghu Assembly. Sinabi ni Malong, itong Lianghu Assembly, walang nakakaalam ng pamana sa loob ng maraming taon, ito ay dapat matagal na ang nakalipas, isang malakas na master ng Grand Completion, sarado ng mga dekada, hindi nakayanan ang kalungkutan, pagkatapos ay dumating lumabas upang kumonsulta, unti-unting nabuo ang sukat, pagkatapos noon bawat henerasyon, lahat ay lumabas sa mga oras na ito, dahan-dahan, ito ay naging Lianghu Assembly. Ang address ng Lianghu Assembly ay nasluliengsyon ng 2 paksayon, isang lugar na tinatawag Bayanang Bayani. Sa huling Lianghu Assembly, na 30 taon na ang nakalilipas, ang nanalo ng pinakamalakas na titulo sa aktwal na labanan sa antas ng Ancestor Grand Perfection, ay ang numero 1 pinakamalakas na demon, Bony Old Man. Naroon pa rin ang matinding pagmamalaki sa loob niya nang magsalita si Malong tungkol sa Bony Old Man, dahil siya ay mula sa Devil Sect,
at bagamat sumapi na siya ngayon sa Endless Gate, inamin pa rin niya na kalahati sa kanya ay kabilang sa Devil Sect. Nagpatuloy si Malong, 30 years ago, hindi pa ako naging head ng Devil Religion, pero that time, ang master ko ang head, at sobrang nagustuhan ng master ko ang anak ko kaya pinangalanan niya itong Devil Religion Princess, hehe. Well, huwag na nating pag-usapan ito. 30 taon na ang nakalilipas, sa komperensya ng Liang Hu, ang matandang walang buto ay wala pang 110 taong gulang. Ngayon, hindi pa siya 140 taong gulang, sa palagay ko, ang sesyon na ito ng Liang Hu Conference, muling lilito ang matandang Bonnie, para lamang makilala ang kanyang matandang lalaki, hindi na maibabalik ang prestihiyo ng taong iyon. Siyempre, bilang karagdagan sa Bonnie Oldman, kabilang sa mga dakilang strongmen sa antas ng pagiging perpekto, mayroon ding strongman ng Yanshan School, Rofang Wang, noon, hindi pa rin umabot sa 110 taong gulang si Rofang Wang, at ngayon ay sa tingin ko ay buhay pa siya, kaya marahil ay lilito pa rin siya. Ang dalawang ito, ang isa ay ang pinakamalakas sa Righteous Alliance at ang isa ay ang pinakamalakas ng Demon Sect. Noon ay nag-away sila ng mahabang panahon bago napagpasyahan ang nanalo sa pamamagitan ng pagkakaiba ng kalahating